Bakit nga ba lahat ng mga batang kanyang inampon ay pumapanaw? Oh my gosh! Sa tala ng Amerika, aabot sa 80 bata ang kinuha ng lalaking ito upang alagaan. Buwan-buwan, halos isang bata ang napapasa kamay ng lalaking ito. Ang nakakapagtaka lang, paisa-isa sa mga batang kanyang kinukupkop ay paisa-isa ring namamatay. Kaya naman, napakaraming nagtatanong, bakit nga ba ganito ang nangyayari sa mga batang ito? At bakit tila napakatahimik sa bahay ng lalaking ito? Ang mga kapitbahay ng lalaking ito ay nahihiwagaan sa mga nangyayari sa buhay ng mga bata. Kaya naman, ang kanyang mga kapitbahay ay pasikretong nagmamanman sa ginagawa ng lalaking ito. Ang nakakapagtaka lang, halos lahat ng mga batang ito ay hindi lumalabas ng bahay. Subalit alam mo bang lahat ng mga nagmanman sa buhay ng lalaking ito ay nadurog ang puso sa kanilang natuklasan? Oh my God! Ang lalaking ito ay si Mohammed Bizik. Siya ay isang Muslim na naninirahan sa Los Angeles, California, USA mula pa noong 1978. Si Mohammed Bizik ay nagmula sa bansang Libya. Siya ay nakilala dahil sa kanyang pambihirang kabaitan at dedikasyon sa pag-aaruga sa mga bata na may malubhang sakit. Good job. I graduated from Utah State as an electronics engineer. I met my wife in 1989. We started fostering kids in the system. Since 1989, about 80 kids. Ang kanyang kwento ay pumukaw at nakakuha ng malawak na atensyon noong taong 2017. At siya ay tinampok sa napakaraming media outlet dahil sa kanyang pagiging makatao at kawanggawa. Alam mo bang bawat buwan, isang bata ang inaampon ni Mohammed upang kanyang kupkupin at alagaan sa kanyang sariling bahay. At ang mga batang kanyang kinukupkop ay ang mga batang inabandona ng kanilang sariling magulang. Karamihan sa mga batang ito ay iniwan ng kanilang mga guardian at magulang dahil sila ay may mga malulubhang karamdaman tulad ng cancer. Kilala si Mohammed Bizik dahil sa pagkuha ng mga bata na walang ibang gustong mag-alaga dahil sa tindi ng kanilang mga medikal na kondisyon. Karamihan sa mga batang ito ay may napakaikling pag-asa upang mabuhay. Kadalasan, ang tinatagal ng kanilang buhay ay isang araw, ilang linggo, o kaya ilang buwan na lamang. Nagsimula siyang mag-alaga ng mga batang ito noong 1989 kasama ang kanyang asawang si Don, na lubos ding nakatuon sa pagtulong sa mga batang inabandona at ng mga batang nangangailangan ng pagmamahal at pag-aaruga. Magkasama silang nag-aalaga sa mga bata at marami sa kanila ay may malubhangang kondisyong medikal. Nang pumanaw ang kanyang asawa noong 2015, ipinagpatuloy pa rin ni Mohammed Bizik ang pag-aaruga sa mga batang ito ng mag-isa. Ipinadama ni Mohammed Bizik sa mga batang ito ang pagmamahal, ginhawa at pakiramdam ng isang pamilya sa mga huling araw nila sa mundo. Tiniyak ni Mohammed Bizik na hindi sila mamamatay ng mag-isa sa buhay. Ang kanyang kwento ng pakikiramay at dedikasyon ay nagbigay inspirasyon sa napakaraming tao sa mundo. Tumantong nga sa napakalawak na media coverage at pagkilala sa kanyang mga kawanggawa. Sa kabila ng mga personal na hamon sa buhay ni Mohammed Bizik, tulad ng kanyang limitadong pera na pangtustos sa mga bata at pagkakaroon din niya ng sarili niyang karamdaman, nanatiling nakatutok si Mohammed Bizik sa pagbibigay ng pagmamahal at tahanan sa mga batang iniwan at sabik sa pag-aaruga. There always good in this world more than bad things. We are brothers and sisters in humanity. Nyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.